Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Good morning, Pilipinas! Oras natin ganap ng 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. It's Wednesday morning at syempre bangon na po tayo, no? At sabay-sabay po natin salubungin ang panibago na namang araw. Midweek na, pero dapat ganado pa rin tayong harapin yung mga gawain natin. At syempre dapat po ay lagi rin tayong handa, lalo na sa lagay ng panahon. Kaya samahan niyo po kami dito sa Panahon TV, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong Wednesday morning, ako nga po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basto. Bago po tayo magsimula, naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kanina pong 4:51 ng umaga. Makakaranas po ng mga pagkidlat at pagkulog ang areas po ng Bataan, kasama rin po dyan ng Batangas, Bulacan, Laguna, Pampanga, Quezon Province at Zambales. Asahan po natin na itong mga pagkidlat at pagkulog ay posible pong maranasan sa loob ng 1 hanggang 2 oras. At ito po ay may kasamang malalakas na ulan, ganun din ang biglaang bugso ng hangin. Kaya po sa mga manonood natin, mag-monitor po tayo sa lagay ng panahon. Dito pa rin po yan sa Panahon TV. At ngayong umaga nga po, simulan na natin ang ating ulat panahon. At para mas detalyado ang ating ulat panahon ay makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran para sagutin ang ating mga katanungan. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Miss Jessie, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. Mr. Duran, humina na nga po itong hanging habagat. No? Kamustahin po muna natin itong hanging habagat. Meron po tayong tinatawag na monsoon break o yung paghina ng hanging habagat. Para magabayan po natin yung mga manonood natin, kailan po ba natin inaasahan o nakikita na muli lalakas itong habagat at sa paglakas ba nito ay aasahan din po natin yung malalakas na pag-ulan? So sa ngayon po, based po sa ating outlook, hindi pa rin po natin inaasahan na lalakas pa yung habagat natin. So maybe next week po, aasahan na natin na maaring bumalik na yung habagat. Pero pag bumalik na po ito, meron din po nating, pwede din po nating asahan na maaring magdala ito ng malalakas na pagulan. At yun po, kaya po continuous monitoring pa po tayo sa Pag-asa. Mga kababayan, no, baka nga po next week ay maranasan po natin itong malakas na hanging habagat at asahan din po natin na sa paglakas ito ay may dala itong malalakas na ulan. Mr. Duran, ibahagi nga po natin sa mga manonood natin, ano po ba ito tinatawag natin na monsoon break? Yung tinatawag nating monsoon break, ito yung paghina po ng ating hanging habagat. So maaari po itong tumagal ng araw at maaari din pong linggo. Kapag yung pong ating hanging habagat ay nagkakaroon ng redirection or kailangan din po niya ng tinatawag nating enhancement ng mga bagyo. So sa ngayon po, wala po tayong bagyo na umiiral ngayon sa loob po ng ating PAR, kaya po yung ating habagat ay bahagya pong humina. So isang magandang balita po yan, no? Dahil wala ngang umiiral o walang namumong sama ng panahon dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman nakakaranas tayo ng tinatawag natin na monsoon break o yung paghina nga nitong hanging habagat at nagtatagal nga ito ng mga ilang araw hanggang sa linggo. At next week nga mararanasan natin na posible na nga lumakas itong hanging habagat. Mr. Duran, ngayon nga po na humina nga itong hanging habagat ay umiral naman itong intertropical convergence zone sa Mindanao. At sa buwan po ba ng Hunyo ay posible ring makaapekto ito sa Luzon at Visayas? O kung hindi naman, anong bahagi po ng taon usually na nakakaapekto itong ITCZ sa Luzon at Visayas? So pagka ganitong June, itong ITCZ po natin ay umiiral po dito lamang sa may Mindanao. Ngunit pagdating po ng July at August, ay inaasahan naman po natin na ito po ay umaakyat or tumutungo dito sa may Luzon. So kapag ganitong panahon po, yan po yung tinatawag na nating peak na ng southwest monsoon. So yung ITCZ natin ay nagko-connect na po, maaring mag-connect na dito sa ating hanging habagat. So maaari po yan by July or August, sana po natin na maaring umabot na itong ITCZ sa Visayas at sa Luzon po. Kaya naman mga kababayan, paghandaan po natin yan. No? Ngayon nga po ay nasa peak na itong ITCZ at by June or July or August ay posible na rin makaapekto ito dito sa Luzon at Visayas. Mr. Duran, meron nga po tayong
binabantayan na posibleng sama ng panahon na mabuo dito sa southeast ng Mindanao. Ano na po ba ang pinakahuling obserbasyon kaugnay dito? So kung titignan po natin yung ating maps sa ngayon, meron po kasi tayong ITCC na nandito sa may bandang Mindanao. So sa ngayon po, wala pa naman po tayong nakikitang cloud clusters pa. Ngunit asahan natin dahil po sa active yung ating ITCC dito sa Mindanao, ay posible po magkaroon tayo ng mga low pressure area na maaring ma-develop po dito po sa may bandang Mindanao. So patuloy po natin babantayan yung namumuo o posibleng mamuong sama ng panahon dyan sa may southeast ng Mindanao dahil nga meron tayong umiiral ngayon na ITCZ o yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Mr. Duran, ngayon po ba, ngayong buwan ng Hunyo, ilang bagyo na po ba ang pumapasok o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility? At magkaroon lamang tayo ng review sa taong 2040, nakakailang bagyo na po ba ang Pilipinas? At etong kung sakaling posible o kung sakaling mabuo nga itong sama ng panahon dito sa may southeast ng Mindanao, posible ba itong maging bagyo at kung sakaling maging bagyo po ito, ano ang ipapangalan po natin dito? So ngayong taon, nagkaroon na po tayo ng 5 bagyo at 3 nga po dito ay tropical storm category and then yung 2 po ay tropical depression. At si Esther, ito po yung recently nung June 10 to 12 ay nagkaroon tayo ng bagyong Esther at ito nga po yung nag-enhance sa atin ng ating southwest monsoon. So kung magkakaroon po tayo ng bagyo, ito po yung si Florita ang magiging pangalan niya. So 2 nga po pala dito sa bagyo natin na naglandfall, ito po yung si T.S. Basyang at si Kaloy dito po sa may bandang Mindanao. Kaya naman po mag-monitor lagi tayo sa lagay ng panahon. Siyempre kasama nyo pa rin kami dito sa Panahon TV. Mr. Duran, ano po ba nga asahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base sa inyong 5 a.m. weather forecast? So dahil pa rin po sa ITCC na umiiral ngayon dito po sa may Mindanao at umaabot din po dito sa may bandang Palawan, asahan po natin yung buong Mindanao at yung Western Visayas. Ito po yan, yung Panay Island and yung Negros Occidental. Opo, at ang Mimaropa ay makakaranas pa rin po ng light to moderate rains. Samantalang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi na po ng ating bansa ay magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So yan mga kababayan, kaya sa mga taga Mindanao po, maging alerto po tayo, magdala po tayo lagi ng payong dahil nga meron po tayong umiiral dyan na ITCC at magdadala po ito ng maulan na panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po Mr. Duran at nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. At ngayon naman alamin natin kung anong oras ba sisikat si Haring Araw. Ang sunrise po natin, yan ay 5:27 ng umaga at ang sunset naman po natin, yan ay 6:27 ng gabi. Ang moonrise naman natin ay 10:02 ng gabi at ang moonset naman po natin ay 10:24 ng umaga at yan po ay merong 70% illumination. Sa ating phases of the moon ngayon ay nasa last quarter moon tayo. Ibig sabihin, meron po yan 65% illumination at during this phase, half illuminated ang buwan. Nakikita natin ito mula sa kalangitan kapag madaling araw at lumulubog naman ito sa tanghali. Lumalabas ang last quarter moon halos 3 linggo matapos ang new moon at dahil half illuminated nga ito, tinatawag din itong half moon. Samantala, namarkahan nyo na ba ang summer solstice sa inyong kalendaryo? Kung hindi pa, yan ay sa June 21. Ibig sabihin, sa pagsapit ng summer solstice, mas mahaba ang daytime kumpara sa nighttime at mas late na rin ang oras ng paglubog ng araw. Ito ay isang astronomical event kung kailan mas nakaharap sa araw ang North Pole, kaya naman nakakaranas tayo ng longer days and shorter nights. Ito rin ay simula ng summer sa Northern Hemisphere. Sa puntong ito, alamin naman natin ang tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin yan ng NAMBIA. Ang high tide po natin ay 1:32 ng hapon at yan po ay may 1.18 meters na level ng tubig, habang ang low tide naman po natin ay 9:36 ng gabi at yan po ay merong negative 0.03 meters. Huwag kayong alis dahil simula pa lamang yan. Marami pang dapat abangan pagkatapos ng ilang paalala.